Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Kauna-unahang full cabinet meeting, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Legacy projects ng Marcos administration kabilang sa tatalakayin sa cabinet meeting. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa United Arab Emirates sa pagbibigay ng pardon sa mahigit 200 Pinoy. Ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mahalik sa Jesus Nazareno, nagsimula na kaninang hating gabi sa Quirino Grandstand. Sulit rice, mabibili na sa mga Kadiwa store simula sa susunod na linggo. La Niña phenomenon, nagsimula na. Mas malakas kesa sa normal na pag-ulan, posibleng maranasan. At Bulkang Taal, muling sumabog. Minor phreatomagmatic eruption na itala sa main crater ng bulkan. Sa detalye ng mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang full cabinet meeting ngayong araw para sa taong 2025, kung saan kabilang sa agenda ay ilang big-ticket projects ng administrasyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Ayun, magandang umaga, alas 10. Ngayong umaga, inaasang magsisimula ang kauna-unahang full cabinet meeting para sa taong 2025 na pangangasin. Okay, babalikan natin si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Samantala po, bago pa man ang full cabinet meeting ngayong araw, naging abala sa iba't ibang pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. simula kahapon. Kabilang dito ang pagtalakay sa monetary policies na nakakaapekto sa inflation at economic stability at public-private partnership na tulay sa epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpaplano, implementasyon at pagkumpleto ng Build Better More projects ni Pangulong Marcos Jr. Isasagawa ang unang full cabinet meeting para ngayong taon, ngayong umaga. Samantala, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates dahil sa higit 200 Pinoy na nabigyan ng pardon kasunod ng pagdiriwang ng 53rd National Day celebration ng Gulf State. May detalye si Alan Francisco ng PTV para sa Balitang Pambansa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagkumpirma na higit 200 Pinoy ang nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates. Bahagi ito ng 53rd National Day celebration ng Gulf State. Ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Iginiit ng Chief Executive na ang pagbibigay ng pardon ay simbolo ng matibay na relasyon ng Pilipinas at UAE. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. Ipinaabot ni Pangulong Marcos ang pasalamat sa leader ng United Arab Emirates. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Sa ngayon, hiling ni President Marcos ang ligtas sa pag-uwi ng higit 200 Filipino mula sa UAE. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik
Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Higit 650,000 ang overseas Filipino workers sa United Arab Emirates. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Nagsimula ng i-deploy mga pulis na magbabantay sa seguridad ng traslasyon ngayong taon. Ayon sa PNP, may mga nakasibilyang pulis na hahalo sa mga deboto na bahagi ng kanilang comprehensive security plan. Si Rod Lagusa ng PTV sa Balitang Pambansa. Bilang bahagi ng preparasyon sa traslasyon, isang send-off ceremony ang isinagawa sa Quirino Grandstand para sa mga security at safety personnel. Binasbasan ni Quiapo Church Rector Reverend Father Rufino Sascon Jr. ang mga kasamang magbabantay sa prosesyon. Una nang sinabi ng Philippine National Police na magde-deploy sila ng mga nakasibilyang pulis sa traslasyon. Nakasibilyan sila na iahalo sa mga deboto. Bahagi ito ng komprehensibong security plan ng PNP para matiyak na ligtas sa mga deboto. Wala kaming monitor, no? Wala kami nakikitang threat. Ang pinag-uusapan lang namin yung maraming tao, mas maraming taong dadagsa ngayon kasi mas open. So yun ang namin. Then yung traffic, that's one of the traffic. Same time, we don't see any threat but yung mga masasaktan. Katuwang ang higit 2,000 mula sa AFP, PCG, BFP at iba pang ahensya ng gobyerno. Muli namang ipinaalala ng PNP na bawal ang pagsusuot ng hoodie, sombrero, paggamit ng backpack at pagdadala ng bladed weapons. Kasama rin sa kanilang sinisiguro na nakikita ng mga tao kung nasaan ang mga ambulansya at comfort room. Sa bahagi naman ni Manila Mayor Hani Lacuna, all set na ang lahat para sa traslasyon. Wala na po, naayos na po natin lahat ng dadaanan. Yung mga kalye po na may mga lubak pa ay napa-espalto na po natin. At nagsimula na po tayo ng clearing operations po natin noong isang linggo pa po. Nagkaroon man ng technical problem sa Quirino Grandstand kahapon, pero patuloy pa rin ng misa na hudyat ang pagsisimula ng aktibidad sa Quirino Grandstand. May paalala naman ng Quiapo Church sa pahalik. Maganda pa rin naman kahit naman hindi pandemic, mas hygienic na at mas ligtas ang ipunas natin at mag-sanitize tayo on and before ng pagpugay natin. Kaya mas ini-encourage natin yung pagpunas, no, at paghaplos at pag-sanitize. Hapon pa lang ng Lunes ay marami na nakapila para sa isasagawang pahalik. May nailing din na natupad sa akin. Kasi yung tumagal pa ang buhay ng nanay ko. Umabot pa ng 91, mga ganyan. Hanggang 90 lang nanay ko, pero tumagal ang nanay ko. Para kasi yung mga pamilya ko, gumanda yung buhay nila, yung mga apo ko makatapos ng pag-aaral. Ako, gumaling kami mag-asawa sa mga sakit-sakit. Una nang sinabi ng Quiapo Church na magtatagal ang pahalik hanggang January 9 o bago ang mismong traslasyon sa Quirino Grandstand. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa Philippine News Agency, nasa 1,100 tauhan ng Philippine Coast Guard ang ipapakalat sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa January 9. Layo nitong matiyak ang ligtas at mapayapang traslasyon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, manggagaling ang kanilang mga tauhan sa PCG District sa National Capital Region at Central Luzon. Makikipagtulungan din sila sa Armed Forces of the Philippines, PNP at Manila City Government. Magpapakalat din ang PCG ng 21 floating assets sa Pasig River at Manila Bay para matiyak ang maayos at mapayapang traslasyon. Samantala, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang full cabinet meeting ngayong araw, kung saan kabilang sa agenda ay ilang big-ticket projects ng administrasyon. Nagbabalik si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Ayumi, magandang umaga, alas 10. Ngayong umaga inaasa magsisimula ang kauna-unahang full cabinet meeting para sa taong 2025 at nakakasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang full cabinet meeting ay iba sa regular na sectoral meeting na karaniwang sinasagawa tuwing araw din ng Martes. At sa sectoral meeting kasi ay ilang sektor o pinuno lamang ng isa o dalawang kagawaran ang pinapatawag ng Pangulo kung saan ay dito humihingi ng update ang Chief Executive sa usad ng programa at proyekto ng inahawakan departamento ng isang kalihim. Sa full cabinet meeting na gagawin mamaya, Naomi, ay inaasahang kumpleto ang presensya ng lahat ng mga miyembro ng gabinete.
At magiging bahagi naman ng agenda sa pulong ngayong umaga ay may kinalaman sa legacy projects ng administrasyon. Kapapalooban ito ng big ticket at ODA-funded projects gaya ng mga proyekto na may kaugnayan sa transportasyon, enerhiya, kalusugan, teknolohiya at agrikultura. Nag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Samantala, good news sa ating mga kababayan, makakabili na ng 36 pesos na kada kilo ng bigas o sulit rice sa mas maraming Kadiwa store sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, magpapatupad naman ang Agriculture Department ng maximum suggested retail price sa imported na bigas. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Para mapababa ang presyo ng bigas at mapigilan ang mga nananamantala, magtatalaga ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported rice. Makikipagpulong ang DA sa mga rice stakeholder, Department of Trade and Industry, DILG, Investigation at Internal Revenue Bureau. Clearly, ito sa Price Act or yata yung sa profiteering angle, no? So, kung ano yung consequences nung malabel ka ng profiteering, we will use that. Pabor dito ang ilang negosyante, pero Dapat mura din yung bigay sa amin. Kasi tingnan mo, nung binabaan kami, binabaan din namin. Di ba? Para everybody happy. makakabili na ng tig 36 pesos na bigas o sulit rice sa mas maraming Kadiwa store ngayong linggo. Nagsimula ang pagbibenta ng sulit rice sa 2 piling tindahan sa Metro Manila na karaang linggo. Hindi inanunsyo ng DA dahil trial pa lamang, pero positibo ang pagtanggap ng publiko kaya palalawakin ng ahensya. Ang sulit rice ay imported na bigas, durog pero maputi. 36 pesos kada kilo, higit na mas mura sa 40 pesos na rice for all. Layo nitong mabigyan ng mas abot kayang bigas ang mga consumer. Hinahanap ng tao kasi it's being sold as 36 pesos. This week we will finalize yung roll out. Kasi kailangan namin, since medyo successful yung at medyo nagustuhan ng tao sa selected areas na yun, we have to plan now how to roll it out and ensure that we have enough stocks. Hindi mas maganda. Ako may 2 estudyante. Ang mahal ng pamasahe. Siyempre pag nakatipid ka doon, malaking tulong yun. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Pumalo na o pumapalo na sa 200 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kamatis, habang nasa 600 hanggang 1,000 pesos naman ang presyo ng siling labuyo. Ayon sa Department of Agriculture, nagkaroon ng shortage sa supply ng kamatis. Bumaba din ang inventaryo ng siling labuyo at bell pepper dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa mga rehiyon ng Cagayan, Bicol at Calabarzon. Inaasahang babalik sa normal ang presyo sa oras na pumasok ang bagong ani na agri-products. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Sabi nila rito, production may resume this January until February, start din ng dry season. And then expectedly the prices can go back to normal during this period. Sa Balitang Pambansa mula sa Philippine News Agency, posibleng bubalik na sa normal ang presyo ng kamatis sa katapusan ng Enero at unang linggo ng Pebrero, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Tataas na kasi ang supply ng kamatis sa Enero hanggang Pebrero kaya bababa na rin ang presyo nito. Sinabi ni De Mesa na tumaas ang presyo ng kamatis sa kasalukuyan dahil sa kakulangan ng supply dulot ng mga nagdaang bagyo noong nakalipas na taon. Kasama sa mga nasira ng bagyo ang mga siling berde at pula sa Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol. As of January 4, ang presyo ng kamatis ay nasa 200 hanggang 300 pesos per kilo. Mas mataas ito sa 40 hanggang 100 pesos per kilo noong nakalipas na taon o bago pa dumating ang mga bagyo.
At silipin natin ang presyohan ngayong umaga sa mga Kadiwa store na patuloy na naghahandog ng murang bilihin na bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas. Kagaya na lang dito sa public market o sa Kamuning Public Market kung saan mabibili ng 40 pesos kada kilo ang rice for all ng Kadiwa ng Pangulo. Pero bukod diyan, nakatakda rin maglabas ng mga bagong variety ng bigas na mas mababa ang presyo. Target ng Department of Agriculture na mag-roll out ng mas murang variety ng bigas para sa lahat ngayong Enero. Ito ay ang sulit rice sa 100% broken white rice at ang Nutri-Rice na sa pagitan ng well-milled at brown rice. Ayon sa DA, maraming bitamina ang Nutri-Rice kagaya ng fiber at minerals na mabibili lang ng murang halaga. Ang sulit rice ay mabibili ng 35 pesos hanggang 36 pesos kada kilo, habang ang Nutri-Rice ay 37 to 38 pesos kada kilo. Layo ng DA na i-roll out muna ito sa sa 24 na Kadiwa ng Pangulo sites at MRT at LRT. Sunod namang target ng DA na paabutin ng programa sa mga probinsya kabilang ang Bulacan, Rizal, Pampanga, Cavite at Laguna sa February o March. Layon din na ahensya na madagdagan ng mga Kadiwa kiosk sa pangunahing public market nationwide. Sa ngayon, available ang kiosk dito sa Kamuning Public Market, Malabon Central Market, Nulas Piñas City Public Market, Pasay City Public Market, Guadalupe Market, MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Bukod pa dito, target din ng ahensya na ipababa ng 38 hanggang 39 pesos ang rice for all na kasalukuyang mabibili ng 40 pesos per kilo ng well-milled rice. Naomi, sa pag-iikot ko dito sa Kamuning Public Market, nasa 40 to 48 pesos ang presyo ng local well-milled rice habang aabot naman ng 58 pesos ang presyo ng iba pang uri ng bigas. Kaya naman malaking tipid ang napipintong rollout ng Nutri at Sulit Rice. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, dahil sa patuloy na paglamig ng temperatura sa Pacific Ocean na nagsimula noon pang Setyembre noong nakalipas na taon, magpapatuloy ang La Niña phenomenon sa Pilipinas sa Enero, Pebrero hanggang Marso ng taong ito. Kaya naman, sinabi ng DOST Pag-asa na asahan ang above normal o mas matinding pag-ulan sa mga nabanggit na buwan na posibleng maging sanhi ng pagbaha at pagguho ng mga lupa. Posible din ang pagbuo ng mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa mga nabanggit na panahon. Payo ng Pag-asa sa publiko, palaging i-monitor ang lagay ng panahon upang makaiwas sa panganib o epekto ng kalamidad. Nakapagtala ng 12 pagyanig at 6 na pag-uga sa Taal Volcano noong pang bagong taon o January 1. Patuloy din ang pagbuga ng sulfur dioxide sa bulkan na nasa 2,753 tons kada araw. Patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko na abnormal pa rin ang kondisyon ng Bulkang Taal at nakataas ang Alert Level 1. Ibig sabihin nito, bawal magpunta o pumasok sa Taal Volcano Island o Permanent Danger Zone lalo na sa bunganga ng bulkan. Mahigpit nang minomonitor ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Bulkang Taal. Balita mula sa PNA, magpapatupad ng Philippine National Police ng nationwide gun ban simula sa January 12. Ito'y bilang paghahanda para sa nalalapit na pagsisimula ng election period para sa midterm polls ngayong taon. Dahil dito, maglulunsad sila ng mga checkpoint operation sa mga strategic location bilang parte ng kanilang pagtiyak sa seguridad ng bawat Pilipino. Anila, ang general rule ay tanging mga bona fide police, military at miyembro ng government law enforcement agency ang nakasuot ng kumpletong uniforme at nasa duty. Ang pinapayagang magdala ng firearms sa panahon ng eleksyon. May abiso naman sila para ma-exempt sa prohibition of firearms ng Commission on Elections. Ayon sa PNP, maaari silang mag-apply ng Certificate of Authority mula sa Committee on Ban on Firearms and Security Concerns ng COMELEC. Samantala, patuloy naman ang PNP sa pagpapaigting ng pag-crackdown sa private armed groups at loose firearms bago pa ang midterm election sa darating na Mayo.
Balita mula sa Philippine News Agency na kapagtala naman ng no major incidents or issue ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines nitong nagdaang holiday season. Ito'y sa kabila ng inaasahang dagsa ng mga pasahero simula December 20, 2024 hanggang January 3 ngayong taon. Ayon sa CAAP, kasalukuyan naman nilang isinasapinal ang naging bilang ng mga pasahero noong holiday period. Batay sa huling tala, mayroong higit 2 million passengers simula December 1 hanggang December 31 last year. Samantala, pinasalamatan ni CAAP Director General Manuel Tamayo ang lahat ng mga tauhan na nakiisa para sa pagtiyak ng maayos at ligtas sa biyahe ng mga pasahero noong peak season. Mas pinaigting pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa pananatili ng tinuguriang monster ship ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. 3 araw nang binabantayan ng barkong BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang pananatili ng tinaguriang The Monster Ship ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakumpirma ang presensya ng The Monster Ship sa tulong ng Dark Vessel Detection System ng Canada at ng idineploy na barko ng PCG mula pa noong Sabado. Nagsagawa rin ng aerial patrol ang caravan plane at islander ng PCG para i-monitor ang anumang posibleng gawin na hakbang ng barko ng China gaya ng pamabangga upang kagad makaresponde. Sabi ng PCG, nasa 65 nautical miles mula Los Frailes Island sa Zambales ang pinakahuling lokasyon ng The Monster Ship at wala namang ginagawang kahina-hinalang aktibidad. Makikita natin dito, the Chinese Coast Guard is 5901 is no longer crossing the limit of more than of not less than 60 nautical miles. So far, wala naman siyang naging naharas na Filipino fisher, no? It's just slowly moving, minsan pa up north, minsan pa balik uli ng Bao de Masinloc. But what we are doing is to make sure na hindi na ito lalapit sa coastline ng Zambales. And secondly, to ensure na kung sakali may mainis ng Pilipino na madadaanan ito, and the Philippine Coast Guard will be there to ensure their safety and security. Makailang beses din nagpalitan ng radio challenge ang BRP Cabra at barko ng China Coast Guard. CAAP firmly upholds its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. China Coast Guard 5901 under Republic Act 1206 for Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Hindi ito ang unang beses na nakipagtapatan ang The Monster Ship ng China. Noong Hulyo ng nakaraang taon ay nanatili rin ito sa Sabina o Escoda Shoal na binantayan naman ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Pinapalabas kasi ng China na sila talaga ang may control and jurisdiction dun sa buong area na kiniklaim nila, no, sa loob ng 9 o 10 dash line. Siyempre, dapat tukukonduct din tayo ng sariling patrol natin, no? Para ipakita natin na hindi naman totoo na sila ang nagko-control at nag-administer ng area na yan. Ang pamahalaan hindi raw magpapatinag sa kabila ng muling deployment ng The Monster Ship sa West Philippine Sea at sisiguraduhin ang proteksyon ng mga mangingisdang Pilipino. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda at hindi po titigil ang ating pamahalaan through the Coast Guard and the BFAR na magbigay ng suporta sa inyo. Kumbaga, notwithstanding the presence of this CG5901, ay walang magiging epekto ito sa operasyon ng ating pamahalaan. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Atin ang mga alamin ang sitwasyon hinggil sa nagaganap na pahalik ngayong araw kaugnay ng selebrasyon para sa pista ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Isaiah? Isaiah? Okay, so subukan nating balikan si Isaiah Mirafuentes.
Samantala, balita mula sa Radyo Pilipinas, sinimulan na ng Department of Education ang kanilang pagsasanay sa mga guro ng English, Science at Math. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ito ay para mas malinang ang mga guro hinggil sa mga bagong estratehiya na maaari nilang magamit sa pagtuturo. Ang hakbang ay para mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Gayon din ang pagtaas ng academic performance sa mga mag-aaral na tugma sa pandaigdigang pamantayan. Samantala, nagsimula na ngayong araw ang ilang mga aktibidad na inihanda ng Regional ESM Supervisors. Magsisimula din sa January 16 hanggang March 10 ang learning session. Kabilang na ang orientation para sa mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng DepEd Learning Management System, coaching at socio-emotional learning activities. Ibinalik ng Korte Suprema sa pamahalaan ang kontrol sa Camp John Hay sa Baguio City. Ibinigay sa BCDA o Bases Development Authority ang pamamahala sa dating base military mula sa base militar mula sa CGH o JH Development Corporation. Ayon sa BCDA, panalo ito para sa mga Pilipino dahil magbubukas ito ng mas maraming high-impact investments para sa mas maraming trabaho at iba pang mga benepisyo para sa bansa. Sa desisyon ng Korte, ang lahat ng ari-arian ng Camp John Hay, kabilang ang mga sumailalim sa improvement, ay dapat ibalik agad sa kontrol ng BCDA. Puspusa na ang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na Sinulog Festival 2025. Ang lokal na pamahalaan ng Cebu City naglabas na ng executive order para matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. May balitang pambansa si Angeli Valiente na Radyo Pilipinas, Cebu. Inaayos na ang stage na ito sa Cebu City Sports Center para sa ritual showdown na highlight ng Sinulog Festival sa January 19. Sa CCSC na kasi ulit magpapatagisan ng galing ang 40 competing contingents kung saan 11 rito ay mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At dahil mas maraming kalahok at manonood ngayong taon, nasa 6,000 security personnel ang ipapakalat sa mismong venue ng Sinulog Festival para masiguro ang kaligtasan ng lahat. We already did a series of meetings together with PNP. The PNP being the overall in charge when we talk about safety, security, and crowd control. Pinatitiyak naman ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na walang obstruction sa mga ruta ng prosesyon. Mahigpit ding ipapatupad ang liquor ban at ipagbabawal ang mga street party. Just know that I want that the roads are free from any obstruction. And so that is why I am banning street parties. The conduct of street party is strictly prohibited in any area within Cebu City from January 18 to January 19, 2025. Mula sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente, Balitang Pambansa. Sa layong magbigay na mas malawak o publiko tungkol sa kasaysayan ng bansa, araw-araw na bukas para sa publiko ang National Museum. May balitang pambansa si John Lester Naguna ng Philippine Information Agency. Magandang balita, simula ngayong taon, araw-araw nang bukas sa publiko ang mga museo ng National Museum of the Philippines. Ayon sa pahayag ng pamunuan ng National Museum sa kanilang social media accounts, araw-araw nang bukas ang kanilang Central Complex sa Maynila, pati na rin ang mga regional component museum sa buong bansa. Libre ang entrance fee. Nafe-feel po namin ngayon na bukas na yung National Museum everyday is accessible na po niya sa lahat. So mas nagiging nagkakaroon po ng knowledge yung mga visitors po sa history and sa artifacts po ng Pilipinas. Layunin ng National Museum na magbigay ng mas malawak na oportunidad at kaalaman sa publiko tungkol sa kasaysayan ng bansa at mga pinagmulan nito. Layunin din itong mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga programa at serbisyon ng National Museum. Kaugnay nito, inaasahan na kanilang pamunuan na mas marami ang maiengganyo na pumunta at bumisita sa kanilang mga galleries at museo ngayong taon. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, nag-uulat John Lester Naguna, Balitang Pambansa.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.